Let's open the Bible, Daniel chapter 1. Buksan po natin yung ating Biblia sa Daniel, Kapitulo 1. Daniel chapter 1, verse 8. Daniel po, Kapitulo 1, versikulo 8. Daniel chapter 1, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakpan na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. And one more verse, Daniel chapter 12, Isa pa pong bersikulo sa Daniel po, Kapitulo 12, verse 3. versikulo 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. So there are so many great examples in the Bible. Kaya napakarami pong magbubuting halimbawa na nasa Biblia. But one of the greatest example for our faith is Daniel. Pero yung isa sa pinakamagandang halimbawa para sa ating pananampalataya ay si Daniel. So we're gonna study about Daniel when we will learn the lesson. Kaya ating pag-aaralan po yung aklat ni Daniel at ating pumatutunan yung mga aral dito. Actually, the Daniel's situation was the worst. Sa katunayan po, yung sitwasyon po ni Daniel ay talagang malala. Nobody's situation is not cannot be anyone's situation cannot be worse than the Daniel. Kaya anumang sitwasyon ang meron yung iba, hindi po ito may kukumpara sa sitwasyon ni Daniel. He lost the family, and he lost the country, and he lost everything. Kaya nawala po yung kanyang pamilya, yung kanyang bansa, at lahat po ng meron siya. And he became slave. At siya po ay naging alipin. At that time, the King Nebuchadnezzar invaded Israel 3 times. Sa pagkakataon na ito, si Haring Nebuchadnezzar, kanya pong sinakop yung Israel ng 3 beses. In the first time, he destroyed the Israel and brought the nobleman as a captive. Kaya noong unang pagkakataon po, kanya pong winasak yung Israel at kanya pong hinuli yung mga mararangya na tao bilang kanyang alagad. That time, Daniel also was brought to Babylon as a captive. Sa pagkakataon na yun, maging si Daniel din po ay kasama sa mga nabihag. And when he attacked Israel again, he brought to all the skillful men. At nung sa pangalawang pagkakataon na sinakop niya po ulit yung Israel, kanya naman dinala yung mga taong may abilidad. And he brought to all the treasure of the temple. At kanyang kinuha po yung lahat po ng mga kayamanan doon po sa templo. And when he attacked in the third time, he killed the sons of the King Jehoiakim. At sa pangatlong pagkakataon naman po, nung siya po ay sumakop, kanya pong pinatay yung mga anak po ni Haring Jehoiakim. And King Sidkiah. Kaya yung kanya pong sinakop, He killed the sons of King Sidkiah. kaya ang kanya naman pong pinatay yung mga anak po ni Haring Sidkiah. And he destroyed the temple and brought to the captive. At kanya pong winasak yung templo at dinala po yung mga bihag. So, in the chapter 1, Daniel lost everything. Kaya sa Kapitulo 1, lahat po ng meron si Daniel ay nawala. And even though he was a nobleman, he became the slave now. At kahit siya po ay marangal na tao, siya po ay naging alipin. So the chapter 1, verse 1 and 2, Kaya sa Daniel po, Kapitulo 1, versikulo 1 at 2, would you read? Nang ikatlong taon na paghahari ni Jehoiakim na hari ng Juda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinugkob iyon, at ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Juda sa kanyang kamay. Kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito ay dinala niya sa lupay ng Shinar sa bahay ng kanyang Diyos, at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Yes. So because of the King Nebuchadnezzar and Babylon, the Israel was destroyed and Daniel became the captive. Kaya dahil po kay Haring Nebuchadnezzar at sa Babylonia, yung Israel po ay nawasak at si Daniel po ay naging alipin. But at that time, he was forced to study the
about Babylon, and he was forced to worship the god of Babylon. Pero sa pagkakataon na yun, pinipilit siya na pag-aralan po yung patungkol sa Babylonia at pinipilit din siya na sambahin po yung mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. And he was forced to eat the food which was offered to the idols of the Babylon. At siya din po ay pinipilit na kainin po yung mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. So verse 5, would you read? Kaya sa versikulo 5, ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari. Sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa bulwagan ng hari. So this is the policy of Babylon. Kaya ito po yung batas ng Babylonia. The Babylon, when they conquered the many nations, they brought the noblemen and teach them and let them rule their conquered land. Kaya ang ginagawa po ng Babylonia sa tuwing sila po ay mananakop, kanila pong huhulihin o bibihagin yung mga mararangyan tao at sila po ay tuturuan at pagtapos nun, sila po ay mamuno sa kanila pong mga nasasakupan. So Daniel has two options. Kaya si Daniel po, meron na siyang dalawang pagpipilian. He stand in the side of the Babylon, then the comfortable life was guaranteed. Siya po ay papanig sa panig ng Babylonia at siya po ay magkakaroon ng komportableng buhay. But if we try to keep his faith and follow God, he could be killed. Pero kung ingatan niya yung kanyang pananampalataya at susunod pa rin sa Diyos, maaari po siyang patayin. The verse 6 and 7, sa versikulo 6 po at 7, even the Babylon changed even the name. Kahit doon po sa Babylonia, binago po nila yung pangalan po nila. The verse 6 and 7, would you read? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Mishael at Azarias mula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga eunuko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. The meaning of the name Daniel means God is my judge. Kaya yung ibig sabihin po ng pangalan ni Daniel, yung Diyos ang yung aking hustisya. But the Babylon changed his name to Belteshazzar. Pero yung Babylonia, binago po yung kanyang pangalan na Belteshazzar. Bel is the god of the Babylon. Yung Bel po, yung ibig sabihin po nito, yung Diyos ng Babylonia. And Belteshazzar means Bel protect your life. At yung Tesashar naman, ang ibig sabihin nito, ingatan mo yung kanyang buhay. So the reason Babylon changed his name is because they really want the Daniel and his 3 friends worship their God, not the God in the Bible. Yung dahilan po kung bakit po binago ng mga taga-Babylonia yung pangalan po ni Daniel at ng 3 niyang kaibigan, hindi para sambahin yung kanilang Diyos, kundi para sambahin yung Diyos ng Babylonia. So, if they follow the God of Babylon and follow the Babylon's way, their life should be comfortable. Kung susundin nila yung Diyos ng Babylonia at yung pamamaraan o pamalakad po ng Babylonia, yung kanilang buhay ay maaaring maging komportable. But Daniel and his 3 friends decide to live according to the will of God. Pero si Daniel at yung 3 niyang kaibigan ay nagpasya na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. That's why in the chapter 12, he shined like forever like a star. Kaya nga sa Daniel Kapitulo 12, siya po ay nagningning gaya po ng mga bituin sa langit. And even though the many kings were changed, he's not changed as an officer. At kahit marami pong hari yung napalitan, pero siya hindi po siya kailan napalitan sa pagiging officer. The kingdom was changed 3 times. Yung kaharian po nila ay nabago na 3 beses. But his rank is getting higher and higher. Pero yung kanyang posisyon ay pataas po ng pataas. So it means even though whatever our situation is, if we decide to live according to the will of God, God will use us and raise us up. Kaya ang ibig sabihin po nito, ano man yung ating mangyari sa ating buhay, pero kung patuloy tayong susunod sa kalooban ng Diyos, patuloy po tayong ingatan ng Diyos. So our Christian life, the first step to live for God is resolution. Kaya sa ating buhay Kristyano, para makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, yung unang bagay na kailangan natin gawin ay resolusyon. Chapter 1, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man ng kanyang iniinom.
Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. The eating the food which the king appointed means eating the food which was offered to the idols. Yung pagkain po mula sa pagkain ng hari, ibig sabihin ito po yung mga pagkain na inihandog po sa mga Diyos-Diyosan. So eating the food means worshiping that idol. Kaya yung pagkain po sa kanilang mga pagkain, ibig sabihin pagsamba ito sa kanilang Diyos-Diyosan. That's why the Daniel purposed in his heart not to defile his body. Kaya nga si Daniel po ay nagpasya sa kanyang puso na hindi niya durungisan yung kanyang sarili. He's a slave. Siya po ay alipin. So if he decide not to eat that food, he could be killed. Kaya kung magpapasya siya na hindi niya kakainin yung mga pagkain na yun, maaari po siyang patayin. But he made the great resolution, even though I died, I'll die. Pero gumawa po siya, I follow the way of God. pero kung gumawa po siya ng dakling resolusyon, kung mamamatay siya, susunod pa rin siya sa Diyos. This resolution changed his life. Itong resolusyon niya na ito ay nagpabago sa kanya pong buhay. Without any resolution, we cannot live for God. Nang wala namang resolusyon, hindi po tayo makakapamuhay para sa Diyos. Because every single moment, we have to decide something. Kasi sa bawat pagkakataon, meron tayong bagay na dapat pagdesisyonan. So in this world, the world tempts us to live like unsaved people. Kaya dito sa mundo, lagi tayong tinutukso na mabuhay gaya ng mundo. The Babylon changed their name, and the world forces us to change our name. Yung Babylonia, binago yung kanilang pangalan, ganun din yung mundo, nais baguhin yung ating pangalan. But when we get salvation, we have a new name. Pero nung tayo naligtas, meron na po tayong bagong pangalan. What's your name? Ano pong pangalan ninyo? Sister Shine, Brother Roland. But we have a new name, Pero meron po tayong bagong pangalan, Christian. Kristiyano. Tama po ba? My name is Choi Won-young, but my new name is Christian. Ang pangalan po niya ay Choi Won-young, pero yung kanyang bagong pangalan ay Kristiyano. The world forces us to live like worldly people. Yung mundo po, pinipilit tayo na mabuhay gaya ng mga makamundong tao. So at the end of the year, the people are so busy to have the party and enjoy the Christmas, and they have a family gathering. Kaya sa katapusan ng taon, yung mga tao abala sa party, sa Christmas party, saka sa sasama sa kanilang mga pamilya. That is the way of the world. Yun po yung paraan ng mundo. The way of Christian is different. Yung paraan naman po ng Kristiyano ay iba. At the end of the year, we attend New Year retreat. Sa katapusan ng taon, tayo po ay dadalo doon sa New Year's Retreat. Pastor, I have only one leave. I have to take a rest. I have to see my family. Pastor, isa lang yung leave ko. Kailangan ko po magpahinga at makita yung aking pamilya. All my family force me together. Lahat ng aking mga kapamilya, talagang pinipilit ako na sumama sa kanila. I understand. That's the way of the world. Opo, naintindihan ko. Yun yung paraan ng mundo. The way of the Christian, even though we have only one day leave, we go to the New Year retreat. Pero yung paraan naman ng Kristiyano, kahit meron lang tayong isang araw na leave, tayo po ay dadalo pa rin ng New Year's Retreat. In the Christmas party, people enjoy the drinking, smoking, and having the girlfriend or boyfriend. Sa Christmas party, yung mga tao talagang nagpapakasaya sa pag-iinom, paninigarilyo at pagkakaroon ng boyfriend at girlfriend. But that's not our way. Pero hindi po yun yung ating paraan. Even though we attend, we don't drink the wine, we don't smoke, we cannot commit a sin. Kahit tayo po ay dumalo po doon, hindi tayo maaaring makainom o manigarilyo o makagawa ng anumang kasalanan. In the December, we get the 13 months pay. Sa December, di ba, nakakuha po tayo ng 13th month pay. The unsaved people are so excited with the 13-month pay. Kaya yung mga tao talagang What shall I na-excite. buy? What will I buy? Kaya na-excite po sila na makuha ka ng 13th month pay at isipin nila, ano kayang bibiling ko? I like to change my cell phone. I like to buy this one, new clothes. They are excited. Gusto ko magpalit ng bagong cellphone, gusto ko itong bilhin, gusto ko bumili ng bagong damit. Sila po ay talagang na-excite. That's not our way. Hindi po yun yung ating paraan. We think through the 13 months pay, we think how to live for God. Iniisip natin na kapag tayo makakatanggap ng 13th month pay, paano tayo makakababuhay para sa Diyos? So we have to make a resolution, no matter in every moment, how to live for God. Kaya sa bawat pagkakataon na sitwasyon, kailangan natin gumawa ng resolusyon paano tayo mabubuhay para sa Diyos. So Daniel, even though he could be dead, he decided to live according to the will of God. Kaya si Daniel, kahit maaari po siyang mamatay, siya pa rin po ay nagpasya na mabuhay para sa Diyos. That's why when God looked at his great resolution,
God also decided to help him. Kaya nga nung nakita ng Diyos yung dakilan niyang resolusyon, yung Diyos ay nagpasya rin na siya po ay kanyang tutulungan. So verse 8, Daniel purposed in his heart, and he asked not to defile himself to the eunuch. Kaya ipinasya na Daniel sa kanyang puso na hindi niya durungisa yung kanyang sarili at humiling siya sa pinuno ng eunuko. Then what happened in verse 9? At ano nangyari po sa versikulo 9? God, let's read it together, 3, 2, 1. At pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga eunuko. Yes. God had brought Daniel into the favor. God helped him. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Daniel na tumanggap ng lingap. So this is the principle of our Christian life. Kaya ito po yung prinsipyo ng ating buhay Kristyano. In every moment, even though there are many options, when we decide to live according to the will of God, I'm not gonna commit a sin. I'm not gonna waste my time and money. I'm not gonna follow this way. Then God helps us. Ito po yung prinsipyo natin. Sa tuwing tayo po ay makakarap sa iba't ibang sitwasyon at gagawa po tayo ng ating resolusyon na hindi ako gagawa ng kasalanan, na hindi ko gagawin yung mga ganitong bagay, yung Diyos po ay tutulong po sa atin. If you don't have this resolution, you cannot see the help of God. Kung wala ka po ng ganitong resolusyon, hindi po makikita yung tulong ng Diyos. But no matter what the situation is, when we decide to live according to the will of God, God will help us. Pero anumang sitwasyon ang meron tayo, kung tayo ay magkapasya ng babuhay para sa Diyos, tayo po ay tiyak na tutulungan ng Diyos. Please bookmark here and let's look at the Esther. Pakuysa po, lagyan po natin ito ng tanda at puntahan po natin yung aklat ni Esther. Esther chapter 4. Sa Esther po, Kapitulo 4. The background is the all Israel people are supposed to be killed. Yung background po nito, sa katunayan po, lahat ng mga Israelita ay dapat po namamatay. The only way to save the all Israel people is ask the help to the king. At yung tanging paraan lang para mailigtas yung Israelita sa kamatayan ay humingi ng tulong doon sa hari. Then Esther was queen, At si Esther naman po, siya po yung reyna. but even though she was a queen, without the calling of the king, if she approached the king, she could be dead. Pero si Esther po, kahit siya po ay reyna, kung hindi po siya tatawagin ng hari at siya po ay lalapit, siya po ay papatayin. The only way when she approached, if the king didn't call her, allow her, she would be killed. Kaya yung paraan po, kapag siya po ay lumapit at hindi naman tinawag ng hari, pero nagpatuloy siyang lumapit, siya po ay papatayin. But in order to save all Israel people, she decided. Pero para mailigtas po yung lahat ng mga Israelita, siya po ay nagpasya. So chapter 4, verse 16, Kaya sa Kapitulo 4, versikulo 16, Esther said like this. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw huyumayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipagayunan ninyo ako. Huwag kayong kumain o minuman sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamatay. If I perish, I perish. Kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. So she really decided to die for Israel people. Kaya siya po ay nagpasya na mamatay para sa mga Israelita. So when she approached the king, in the eyes of king, she looked so beautiful. Kaya nung siya po ay papalapit na sa hari, sa mata ng hari, siya po yung pinakamaganda. So chapter 5, verse 1 and 2. Kaya sa Kapitulo 5, versikulo 1 at 2, Would you read? nang ikatlong araw, nagsuot si Esther ng kanyang damit pang reyna at tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari. Sa tapat ng tirahan ng hari, ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo, sa tapat ng pasukan ng palasyo. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng reyna ang paglingap ng hari. Kaya't inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay at lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Yeah. When the Esther approached the king, if the king didn't held out to the Esther the golden scepter, she must be dead. Nung papalapit na po si Reyna Esther doon po sa hari, kung hindi po ilalawit ng hari yung gintong setro niya, siya po ay mamamatay. But at that time, she looked so beautiful. Pero sa pagkakataon na yun, talagang napakaganda po niya. That's why the king was so glad and called her. Kaya ngayong hari tuwang-tuwa at tinawag siya. That's why
through the Esther, all Israel people were saved. Kaya sa pamagitan po ni Esther, lahat po ng mga Israelita ay naligtas. So, who can make the Esther look beautiful? Kaya sino makakagawa na pagandahin ng sobra si Esther? God did it. Yung Diyos po yung gumawa nito. When the Esther make a resolution to save the all Israel people, if I perish, then God helped her. Nung si Esther po ay nagpasya na kung siya po ay mamamatay at may mamamatay para iligtas lang yung mga Israelita, tinulungan po siya doon ng Diyos. So what's your resolution in your Christian life? Kaya ano naman ay yung resolution para sa iyong buhay Kristyano? What's your decision? Ano yung pasya mo? What's your decision? Ano pong pasya mo? From the small things to the great things, we have to decide according to the will of God. Kaya mula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, kailangan natin magpasya para po sa Diyos. No matter what happened, I read the Bible every day. Ano mang mangyari, araw-araw akong magbabasa ng Biblia. No matter what happened, I'll not commit a sin. Ano mang mangyari, hindi ako gagawa ng kasalanan. No matter what happens, I'll not miss the fellowship. Ano mang mangyari, hindi ako liliban sa anumang fellowship. When we decide our heart, God helps us. Kung tayo po ay magpapasya sa ating puso, yung Diyos po ay tutulong sa atin. Let's look at the Psalm number 17. Tingnan po natin sa awit po, Kapitulo 17. Psalm number 17, Awit po, Kapitulo 17, verse 3. versikulo 3. This is the resolution of King David. Kaya ito po yung resolusyon ni Haring David. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinubok mo ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi. Nilitis mo ako at wala kang natagpuan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. King David said, I have a purpose that my mouth shall not transgress. I decide I'll not commit a sin. Sinabi po ni Haring David, ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. Ako ay nagpasya na hindi ako gagawa ng kasalanan. In Job chapter 31, the Job decide not to watch the virgin. Kaya doon po sa Job Kapitulo 31, si Job din po ay nagpasya na hindi po siya titingin sa anumang birhen. So he also decide not to commit a sin with the eyes. Kaya nagpasya rin siya na hindi siya gagawa ng anumang kasalanan sa pamagitan ng kanyang mata. If you have a sin, please decide to stop the sin. Pakiusap po, kung mayroon kang kasalanan, pakiusap, magpasya ka na ito ay tigil na. If you don't read the Bible, please decide to read the Bible again. Kung hindi ka po nagbabasa ng Biblia, pakiusap, magpasya ka po na magbasa na ng Biblia. If you miss the many Wednesday sermon, Sunday sermon, please decide, make a resolution not to miss the Wednesday and Sunday sermon. Kaya kung marami ka pong naliban o hindi napuntahan na Wednesday sermon at Sunday sermon, pakiusap po, magpasya ka na hindi ka na po liliban sa anumang Wednesday sermon at Sunday sermon. Let's look at the Ruth. Tingnan po natin sa aklat ni Ruth. Ruth chapter 1, Ruth po, Kapitulo 1, verse 16 and 17. versikulo 16 hanggang 17. Here is Naomi and his daughter-in-law, Ruth. Andito po si Naomi at yung kanyang manugang na si Ruth. And Ruth's husband died. At yung asawa po ni Ruth ay namatay. Naomi's husband died. Kaya ganun din po yung asawa ni Naomi ay namatay. So Naomi said, Ruth, you go back to your province. Kaya sinabi ni Naomi kay Ruth, bumalik ka na Ruth sa iyong probinsya. Ruth is the Gentile woman. Si Ruth po ay isa pong hintil. And the Naomi is the Jewish person. At si Naomi naman po ay isa pong Hudyo. So the Naomi says, I'll go back to my land, the Israel, and Ruth, you go back to your province. Kaya sinabi ni Naomi, ako na ibabalik sa aking lupain sa Israel at ikaw naman Ruth, bumalik ka na sa iyong lugar. At the time, the Naomi had nothing. No money and have nothing. Sa pagkakataon na yun, si Naomi, wala po siya na anumang bagay. Miski pera, wala po siya. But Ruth
decide to follow Naomi Pero si Ruth ay nagpasya na susundan niya si Naomi. because she found the God, true God, through the Naomi. Kasi kanya natagpuan yung tunay na Diyos sa pamagitan po ni Naomi. So verse 16 and 17, would you read? Sa bersikulo 16 at 17, ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamatay. Doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit nahihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni Naomi na napagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Yes. She really determined her heart. Kaya talagang siya po ay napagpasya na sa kanyang puso. Nanay, wherever you go, I'll go. Nay, saan ka man pumunta, doon din po ako pupunta. Your people will be my people. Your God will be my God. Yung tauhan mo ay aking magiging tauhan, yung Diyos mo ay magiging aking Diyos. So her determination was so strong. That's why the Naomi stopped to say that. Kaya ang kanyang pagpapasya ay talagang napakatibay, kaya si Naomi ay wala pong nasabi. So what is your resolution? Kaya ano naman ang iyong resolusyon? Without thinking, if we just live, we will easily follow the way of the world. Nang walang anumang pag-iisip, habang tayo gumagawa, madali lang nating susundan yung paraan ng mundo. The river flow like this. Kaya yung ilog, ganito po yung agos niya. The word flow this way. Yung agos po ng mundo ay ganyan po. Then the Christian is like a salmon. At yung Kristiyano naman po ay gaya ng isang salmon. We are against the way of the water. Tayo po ay pasalungat sa paraan ng mundo. We are going up. Tayo po ay pataas. So if we don't think, we just follow the way of the world. Kaya kung hindi po tayo mag-iisip, susunod na lang tayo sa agos ng mundo. Every moment, we have to make a resolution. I'm not gonna follow this way. I'll follow the God. I'll read the Bible. I'll stop my sin. Without this resolution, we just follow the way of the world. Sa bawat pagkakataon, kailangan nating magpasya. Susunod ako sa Diyos, magbabasa ako ng Biblia, hindi ako gagawa ng kasalanan. Kaya kung hindi tayo mag-iisip, madali lang tayong aagos dun sa agos ng mundo. What does it look like? Ano po kaya ito? I heard that the hook. Akila. The most of hawk live 40 years. Kaya narinig ko po na itong parang agila ay nabubuhay po ng 40 taon. But only 10% can live the 80 years. Pero tanging 10% lamang po yung nabubuhay ng 80 taon. Why? Why only 10% of hawk can live the 80 years? Bakit kaya 10% lang ng mga hawk yung nabubuhay ng 80 taon? When he grew up to the 40 years, the beak becomes too big. Kasi po kapag siya po ay 40 taon na, yung kanyang tuka ay talagang napakalaki na. So he cannot eat anymore. Kaya hindi na po to halos makakain. And the nail becomes too big, so he cannot grab anymore. At yung kanyang po mga kuko ay talagang napakalaki na, kaya wala na po siyang anumang madakot. And the feather becomes too thick, so it's very hard to fly. At yung kanyang mga lihibo po ay talagang napakakapal na, kaya hindi na rin po siya makalipad. So when they become the 40 years old, they have to decide whether to live more or stop. Kaya kapag sila po ay 40 taon na, kailangan po nila magpasya kung mabubuhay pa ba sila o mamamatay na lang. Some hawk which decide to live longer, no matter what they have, no matter what they pay, they do like this. Kaya ito pong mga hawk na to, kung sila po ay magpapasya na mabuhay pa na 80 taon, ganito po yung kanilang pinagpapasyahan. They pull out the feather one by one. Tinatanggal po nila yung kanilang mga balahibo ng paisa-isa. And they hit their nail to the stone and broke. At kanilang hinahampas yung kanilang kuko dun sa bato at ito po ay nasisira. And they hit their brick to the stone and break. At kanila pong hinahampas yung kanilang tuka dun sa bato at ito po ay nasisira. It's so painful.
Kaya napakasakit po nito. But when they have the new beak and new nail and new feather, they can live 40 years more. Pero kapag sila po ay nagkaroon ng panibagong tuka, balahibo at kuko, mabubuhay pa po sila ng lagpas pa ng 40 taon. But if they live as other folk lived, they die. Pero kung sila may bubuhay lang gaya ng ibang hook, sila po ay mamatay na lang. If the Christian just live without thinking, without resolution, they are following the way of the world. Kaya kung yung isang Kristiyano po ay nabubuhay na lang na hindi nag-iisip o walang resolusyon, sila po talaga ay susunod na lang sa agos ng mundo. We have to decide every moment in order to live for God. Kailangan po nating pa siya sa bawat pagkakataon para makapamuhay sa Diyos. So, do you already decide to join the New Year retreat? Kaya ikaw po ba, nakapagpasya na ka po ba na sumama sa New Year's retreat? Pastor, I am hesitating. Pastor, nag-aalinlangan pa po ako. Please decide today. Kaya pakiusap po, ngayong araw magpasya ka po. I'm busy, Pastor. Pastor, I abala have ako to do the laundry. I have to care my dog, my animals. Maglalaba ako, alagaan ko yung aso ko, pati yung iba ko pang hayop. What is more important? Ano po ba yung mas mahalaga? Pastor, I don't have money. Pastor, wala naman po akong pera. But when we buy something, we borrow the money and we have many utang. Pero kung bibili tayo ng gusto nating bagay, mangungutang pa nga tayo para mabili yun eh. But we don't want the utang in order to join the New Year retreat. Pero ayaw naman natin mangutang para sa New Year's retreat. We don't want to spend the money to join the New Year retreat. Ayaw naman natin gumastos ng pera para sa New Year's retreat. It's a problem. Problema po yun. We have to decide to live for the Lord. Kailangan po natin magpasya na mabuhay para sa Diyos. If you have still sin, please decide to stop the sin. Kung mayroon ka pa pong kasalanan, pakiusap po, magpasya ka na ito ay tigil na. Though in the world, it's very strange if the students don't have the boyfriend or girlfriend. Kaya sa mundo, kapag yung mga estudyante ay wala pong boyfriend at girlfriend, kakaiba ka po. So they ask each other, why you don't have a boyfriend? Kaya Why nga- you don't have a girlfriend? Kaya nga tatanungin ka na, bakit wala kang boyfriend? Ba't wala kang girlfriend? She like you. Gusto ka Make niya eh. a girlfriend. Gawin mo na siyang girlfriend. It looks very natural. That's the way of the world. Kaya mukhang napaka-natural. Yun po yung paraan ng mundo. But as a Christian, that is not our way. Pero bilang isang Kristiyano, hindi po yun yung ating paraan. We are the person who is against the way of the world. Tayo po yung mga tao na salungat sa dalandas ng mundo. So we have to decide. Kaya kailangan po natin magpasya. Jesus also decided to die in the cross. Maging si Jesus po ay nagpasya rin po na siya po ay mamatay doon sa krus. Let's look at the Luke chapter 9. Tingnan po natin sa Lucas po, Kapitulo 9. Luke chapter 9, verse 51. Lucas po, Kapitulo 9, versikulo 51. Luke chapter 9, verse 51. Lucas po, Kapitulo 9, versikulo 51. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Yes. He steadfastly set his face to go to Jerusalem. He already knew if we go to the Jerusalem, he's gonna die on the cross. Itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Alam niya na po na kapag siya po ay tutungo doon sa Jerusalem, siya po ay mamatay doon sa krus. But Jesus steadfast set his face. It means he also determined his heart Pero to si- die. Pero si Jesus, itinutok niya ang kanyang sarili doon po sa Jerusalem, kaya ibig sabihin siya po ay nagpasya na mamatay para sa Jerusalem. After Apostle Paul got salvation, he also determined his heart to die for the gospel. Kaya maging si Apostol Pablo po, siya po ay nagpasya na mamatay para sa Ebanghelyo. Let's look at the Acts chapter 21, Tingnan po natin sa mga Gawa, Kapitulo 21, verse 13. versikulo 13. When he decided to Jerusalem, other brethren, the elders, cried. Kaya nung nagpasya po siya doon sa Jerusalem, yung ibang mga kapatid ay umiyak. Then the Paul answered, "What do you mean by weeping and breaking my heart?
Kaya sumagot po si Apostol Pablo, anong ginagawa ninyo? Nagiiyakan kayo at dinudurog ang aking puso? For I'm ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. I'm ready to die for the gospel. Handa akong mamatay para sa Ebanghelyo. He determined his heart formally to die for the gospel. Kaya pinasya niya sa kanyang puso ng formal na mamatay para sa Ebanghelyo. Because of this resolution, Jesus achieved the gospel. Kaya dahil sa resolusyon na ito, si Jesus po kanya na isakatuparan yung Ebanghelyo. Because of this resolution, Apostle Paul saved so many lost souls. Dahil sa resolusyon na ito, si Apostol Pablo ay napagligtas sa maraming ligaw na kaluluwa. So without this resolution, we cannot live for God. Kaya na walang ng resolusyon na ito, hindi po tayo makakapamuhay para sa Diyos. We will just follow the word. Susunod na lang tayo dun sa agos ng mundo. But if we decide our heart, nobody can tempt us. Pero kung tayo magpapasya, wala pong sino man ang makakatukso sa atin. When I was a college student, my senior told asked me why I don't have a girlfriend. Kaya ano ako po ay estudyante pa sa kolehiyo, yung mga nakakatanda po sa akin, tinanong nila ako, bakit wala ka pang girlfriend? Then he's a playboy. He has many girlfriends. Kaya siya po ay babaero, marami po siyang girlfriend. And he transfer here and there. Kaya palipat-lipat po siya dito, doon. And one day he told me how to, I didn't want to hear that, but he just told me, Kaya meron po siyang sinabi sa akin, hindi ko po gustong marinig, pero sinabi niya sa akin. do you want to know the way to court a girl? Kaya alam mo, gusto mo bang malaman yung paraan para makahuli ng babae? So I don't want. Ayoko. But he said, you have to be careful. You don't need to waste the time about this kind of girl. Kaya hindi mo kailangan magkaksaya ng mga anong oras sa babaeng ito. No matter what you do, this type of the girl will not be caught. Ano mang gawin mo, itong mga babae na ito ay hindi mo talaga mahuhuli. So he said, when he talked to the girl, if the girl get angry and rebuke him, there is a possibility to quote her. Kaya ganito yan, kapag kakausapin yung babae, nagalit siya, tapos sinaway ka niya, may posibilidad na mahuli mo yung babae na yun. But possibility zero, this type girl is, no matter what he say, she doesn't answer. Pero itong babae na ito, na walang anumang tsansa, ano man yung sasabihin mo, hindi mo talaga ito mahuhuli. And she just go her way. Aalis na lang siya at tutungo sa kanyang landas. And that senior says, this type of girl, no matter what you do, she's not interested. Kaya sinabi ng aking senior, ano man yung gawin mo sa babaeng ito, hindi siya maging interesado sa iyo. It was very impressed when I get salvation. Kaya talagang ako po ay na-impress nung ako po ay nagkaroon ng It kaligtasan. seems like our Christian life. Kaya na para bang ito yung ating buhay No Kristyano. matter what the world and Satan tempts us, we don't need to answer. Kaya anuman yung gawin ng mundo o panunokso ni Satanas, wala tayong anumang kailangang sabihin. If we make a great resolution, we don't even look at this kind of temptation. Kaya kapag tayo nagkaroon ng dakilang resolusyon, anuman yung mangyari, hindi po tayo matutukso ng mga bagay na ito. And how can Daniel kept his faith until the end? Kaya paano naman naingatan ni Daniel kanyang pananampalataya hanggang sa uli? First step was resolution. Kaya yung unang hakbang, pagkakaroon ng resolusyon. And second one is prayer Pangalawa and po, fellowship. yung pananalangin at fellowship. Let's go back to Daniel chapter 2. Kaya balikan po natin yung Daniel, Kapitulo 2. Chapter 2, verse 12. Kapitulo 2, versikulo 12. Verse 12 and 13, would you read? Versikulo 12 at 13. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at inutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babylonia. Kaya't ang utos ay kumalat na mga pantas ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. At that time, King Nebuchadnezzar dreamed. Kaya noong pagkakataon po na yun, si Haring Nebuchadnezzar ay nagkaroon po ng panaginip. But when he woke up, he didn't remember his dream.
Pero na siya po ay gumising na, hindi niya na po maalala yung kanya na panaginipan. So he called the wise men in Babylon Kaya tinawag niya po yung mga taong matatalino and give me the interpretation of my dream. at pakiusap, inyong ibigay yung ibig sabihin ng aking panaginip. Then the wise man said, if you tell us your dream, we will interpret. Kaya sinabi ng mga pantas, kung sasabihin mo sa amin yung panaginip, amin itong bibigay ng kahulugan. Then king said, tell me what I dreamed first. Kaya sinabi naman ng hari, sige, sabihin mo muna sa akin, ano ba yung napanaginipan ko? If you don't give me my dream, which I dreamed, and no interpretation, you're gonna die. Kung hindi mo may bibigay sa akin kung ano man yung napanaginipan ko at yung kahulugan nito, ikaw ay mamamatay. So they said, nobody can tell you your dream. Kaya sinabi ng karamihan, wala namang makapagsabi sa iyo kung ano na panaginipan mo. The king said, then you have to die. Kung ganun, sige, mamatay ka. So he decided to kill all the wise men in Babylon. Kaya nagpasya siya na patayin lahat ng mga pantas doon sa Babylonia. The Daniel was one of them. Pero si Daniel, isa rin po doon sa kanila. He's supposed to die. Kaya dapat din po siyang mamatay. But Daniel was very calm. Pero si Daniel po talagang napakakalmado niya lang. He was not embarrassed. Hindi po siya natatakot. He was not nervous. Hindi po siya nenervyos. He was very calm and brave Napakakalmado niya lang at napakatapang. because he has a he has the brothers Kasi that he can have a fellowship. meron po siya mga brothers sa kanya pong mga ka-fellowship. And also, he has a God, so he can pray. At gayon din, meron po siyang Diyos na pwede niyang panalinginan. So the verse 15, Kaya sa versikulo 15, the verse 14 and 15, would you read? versikulo 14 at 15, na magkagayoy, maingat at mahinaong sumagot si Daniel kay Ariok na punong kawal ng bantay ng hari, na lumabas upang patayin ang mga pantas ng Babylonia. Sinabi niya kay Ariok na punong kawal ng hari, bakit madalian ang utos ng hari? Ipinaliwanag ni Ariok ang pangyayari kay Daniel. And verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kahulugan. King, I'll give you your dream and the interpretation. Hari, aking ibibigay sa iyo yung panaginip at yung ibig sabihin nito. But he also doesn't know. Pero maging siya, hindi niya rin to alam. But after that, the first thing he did is having fellowship. Pero pagkatapos po nun, yung unang bagay na kanyang ginawa ay magkaroon po ng fellowship. So the verse 17 Kaya sa and versikulo 18, 17 at 18, he called his 3 friends and asked of prayer request. kaya tinawag niya yung kanyang tatlong kaibigan at humingi ng prayer request. So basahin po natin ng sabay-sabay, 17 and 18, 3, 2, 1. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Mishael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay na kasama ng ibang mga pantas ng Babylonia. So no matter what happens, as long as we have a fellowship and as long as we can pray, we don't need to nervous. Kaya anumang mangyari, kung tayo po ay magkakaroon ng fellowship at makakapanalangin, hindi po natin kailangang matakot. When they prayed together, God really gave the dream of the king Nebuchadnezzar to Daniel. Nung sila po ay nanalangin, talaga ibinigay po ng Diyos yung panaginip at yung ibig sabihin ng panaginip doon po kay Daniel. That's why through this one, they become they raised up so high. Kaya dahil sa bagay po na ito, talagang umangat yung kanilang posisyon. So, when the king Nebuchadnezzar tried to kill the all wise men in Babylon, that was the worst situation, the dangerous situation. Kaya nung ipinasya po ni Haring Nebuchadnezzar, napapatay niya yung lahat ng mga pantas doon sa Babylonia, yun po talaga ay terribleng sitwasyon. But when they have a fellowship and pray, that situation transferred to the good chance to raise up. Pero nung pagkakataon na yun, nung sila po ay nagkaroon ng fellowship at nanalangin, yung pagkakataon na yun ay nabago, naging mabuting pagkakataon. And these 3 friends have the great faith. At itong tatlo niyang kaibigan ay meron talagang dakilang pananampalataya. That's why Daniel influenced them, and the 3 friends also influenced Daniel to live for God together. Kaya si Daniel, kanya na-impluwensyahan yung kanyang mga kaibigan at yung kanyang mga kaibigan ay na-impluwensyahan din sa Daniel. Kaya nabuhay sila para po sa kalooban ng Diyos. Let's look at the chapter 3.
Tingnan po natin sa Kapitulo 3. In chapter 3, King Nebuchadnezzar made the idols and forced people to worship that idol. At si Nebuchadnezzar po, dito sa Kapitulo 3, gumawa po siya ng Diyos-Diyosan at pinilit niya yung mga tao na sambahin ito. And he said, if you don't worship this idol, he will put these three friends to the burning, fiery furnace. At sinabi niya na kung hindi niyo sasambahin itong rebulto na ito, aking ilalagay kayo ng iyong mga kaibigan doon po sa nagbabagang apoy. Then at that time, the verse 16, these three friends answered like this. Kaya doon po sa versikulo 16, ganito po yung sinagot ng magkakaibigan. The verse 16 and 17, would you read? Versikulo 16 at 17, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno na nagniningas sa apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. So these three friends really believe that even though they were put in the fire, God will protect them. Kaya itong magkakaibigan na ito, naniniwala sila na kahit sila may lagay dun po sa hurno na nagniningas sa apoy, sila po ay ingatan ng Diyos. This is a faith. Kaya ito po yung pananampalataya. But they have a greater faith. Pero meron pala silang masigit pang pananampalataya. That is verse 18. Yun po yung nasa versikulo 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni isasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. If not, but if not, Kung sakali mang hindi. kung sakali man, Hindi. hindi. Oh, this is amazing word. Kaya talaga nakakamanga itong talata na ito. Sometimes when we trust in God, we have a condition. Kung minsan, kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, meron pang kondisyon. Some people try to make a deal with God. Kung minsan, gumagawa pa siya ng negosasyon dun po sa Diyos. Lord, if I attend the church, you have to bless me. O Panginoon, kapag aatin ako sa church, pagpalain mo ako If I sacrifice this much, you have to give me the money or health. Kung ganito yung aking sasakripisyo, bigyan mo ako ng marami pang pera at maayos sa kalusugan What if they lose everything? Paano lang kung nawala yung lahat ng mga bagay na ito? Lord, you don't help me. Panginoon, hindi mo naman ako tinulungan. Now, I'll not attend the church. Ngayon, hindi na ako atin ng church. I'll not follow you. Hindi na ako susunod sa iyo. So they are making the deal with God. Kaya gumagawa sila ng negosyasyon dun sa Diyos. In their heart, they think if God bless them, they follow God. If don't, there is no reason to follow God. Ang sinasabi nila, kung pagpapalain kami ng Diyos, susunod kami. Pero kung hindi, wala nang dahilan para sumunod sa Diyos. These three friends really believe God will protect them. Pero itong magkakaibigan na ito, talaga nagtitiwala sila na ingatan sila ng Diyos. But also, they believe, they really think, even though God doesn't protect them, they already decide to follow God. Pero sila'y nananampalataya din na hindi man sila iligtas doon ng Diyos, sila pa rin ay mananampalataya susunod sa Diyos. This is a true faith. Yun po yung tunay ng pananampalataya. Please, don't make a deal with God. Kaya pakiusap, huwag ka pong gumawa ng negosasyon sa Diyos. No matter whether God helps us or not, we have to decide to follow God. Tulungan man tayo ng Diyos o hindi, kailangan natin magpasya na tayo ay susunod pa rin sa Diyos. So, when these three friends decide to follow God, no matter what happens, God really protected them. Kaya nung itong magkakaibigan na ito ay nagpasya talaga na anumang mangyari, susunod sila sa Diyos, iningatan po sila ng Diyos. So Daniel had the fellowship with these three friends who have the great faith all the time. That's why that Daniel and these three friends kept their faith to the end. Kaya itong si Daniel sa tuwing siya po ay nagkakaroon ng fellowship at kasamang nananalangin, naingatan po nilang kanilang pananampalataya at sila po ay iningatan. We should have this kind of fellowship. Kailangan po natin magkaroon ng ganitong klaseng fellowship. Sometimes brothers and sisters gather and they talk useless things. Kung minsan yung mga brothers and sisters nagtitipon at nag-uusap-usap lang sila na mga walang kwentang bagay. Who do you like? Uy, sino yung gusto mo? Do you want to get married? Gusto mo bang may kasal? Oh, I think that brother likes you. Tingin ko yung brother na yun, gusto ka. Why they talk about this kind of things? Bakit ganun yung usapan nyo? Or sometimes some brethren, if we talk about something bad about others, it's really wrong before God.
Kung minsan po, yung mga brothers and sisters, nag-uusap sila ng pagkakamali ng isang kapatid. Yun po talaga ay mali sa harapan ng Diyos. When we are hurt, we want to share it to others. Kung tayo nasasaktan, gusto po natin ito ibahagi sa iba. Do you know that sister told me like this? Alam mo ba yung sister na yun, ganito yung sinabi sa I akin? really got hurt. Talaga nasaktan ako doon. So when we spread this kind of bad things, all the brothers and sisters' unity can be broken. Kaya kung ikakalat natin yung bagay na yun, yung pagkakaisa ng brothers and sisters ay talagang mawawasak. Please don't have this kind of fellowship. Pakiusap, wag po kayong magkaroon ng ganitong klaseng fellowship. We should have the good fellowship like Daniel and 3 friends. Kailangan po natin magkaroon ng mabuting fellowship gaya ni Daniel at ang tatlo niyang kaibigan. Whenever they have a fellowship, they discuss how to testify, witness about God. Sa tuwing sila yung nagkakaroon ng fellowship, kanila pong pinag-uusapan kung paano nila mapapatotohanan na buhay yung Diyos. They have the fellowship, how to keep their faith. Nagkakaroon sila ng fellowship kung paano nila maingatan yung kanilang pananampalataya. They pray together and have a fellowship together. Sama-sama silang nanalangin at nagkakaroon ng fellowship. We need this kind of fellowship. Kailangan po natin ng ganitong klase ng fellowship. Let's look at the Ecclesiastes, Tingnan po natin sa Ecclesiastes, chapter 4, Kapitulo 4, verse 9. versikulo And 9 at 10. Chapter 4, verse 9 and 10. Kapitulo 4, versikulo 9 at 10. Let's read it together. 3, 2, 1. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak, at walang iba na magbabangon sa kanya. 2 are better than 1. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. If we stay alone and fall, that's not what God wants. Kung tayo po ay mag-isa at bumagsak, hindi po yung gusto ng Diyos. Have you looked at the tree? When the tree is young, there is the stand. Nakita na po ba kayo ng puno? Kapag yung puno po, bata pa, mayroon po itong parang umaalalay. Tama po ba? Without this stand, it will fall down and die. Kasi kung wala po itong umaalalay na ito, babagsak na lang po ito. Because he is weak, it needs a stand. Dahil siya po ay napakahina, kailangan niya po ng mga umaalalay. All of us are weak. Lahat po tayo ay may hina. That's why we have to stand each other. Kaya kailangan po nating alalayan yung bawat isa. We have to support each other and encourage each other. Kailangan po nating suportahan yung bawat isa at bigyan ng lakas sa loob yung bawat isa. Then we can keep our faith together. Nang sa gayon, maiingatan natin yung ating pananampalataya na magkakasama. That is the fellowship. Yun po yung fellowship. In Chinese character, the person, we write like this. Sa Chinese character po, kapag isusulat po yung salitang tao, ganito po yung itsura. We call it in. Ang In tawag, means man. ang tawag po natin dito ay in, ibig sabihin po, tao. So it's shape of the two persons. At ito naman po ay hugis ng dalawang tao. One person and the other person support. Etong isang tao na to nakatayo at isa naman ay sumusuporta. So it means one person cannot stand alone. Ibig sabihin yung isang tao, hindi niya kayang tumayo na mag-isa. When they are together, they can stand together. Kung sila po itatayo na magkasama, makakatayo silang dalawa. That's why verse 10 says, if they fall, one will lift up his companion. Kaya nga sinabi sa versikulo 10, kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. So we cannot live our Christian life alone. Kaya hindi po natin may papamuhay yung ating buhay Kristyano ng mag-isa. We need a fellowship. Kailangan po natin ng fellowship. Let's look at the Acts chapter 1. Tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 1. Acts chapter 1, verse 4. Mga gawa, Kapitulo 1, versikulo 4. Disciples and the saved people at the early church, they always gather. Kaya yung mga alagad at yung mga Kristyano na sinaunang iglesia, lagi po silang nagtitipon. So verse 4, the first part,
being assembled together with them. Kaya sa unang parte po ng versikulo 4, habang kasalo nila. Verse 6, therefore, when they had come together. Kaya sa versikulo 6, nang sila'y nagkakatipon. And verse 12, then they returned to Jerusalem from the mount called the Olivet, which is near Jerusalem, and Sabbath day the journey. And when they entered, they went up into the upper room where they was staying. So in the upper room, they gather again. Kaya dito po sa versikulo 12, pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinawag na bundok na may olibo, malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin, nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid sa itaas na doon ay nakatira. Kaya pagkatapos po nilang umalis, sila po ay nagkatipon ulit doon po sa bahay na yun. Chapter 2, verse 1. Kapitulo 2 po, versikulo 1. When the day of the Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. And chapter 2, verse 46. At sa Kapitulo 2, versikulo 46, So continuing daily with one accord in the temple. at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo. So they always gather together. Kaya lagi po sila nagtitipon na magkakasama. That's why so many people got salvation at the time. Kaya nga marami pong tao ay naligtas sa panahon na yun. So how can we keep our faith? Kaya paano natin maiingatan yung ating pananampalataya? We need to pray. Kailangan po natin manalangin. And we need a fellowship. At kailangan din natin ng fellowship. Otherwise, even though we make a resolution, we cannot keep our resolution until the end. Kung hindi, kahit gumawa tayo ng resolusyon, hindi natin maiingatan yung ating resolusyon hanggang sa dulo. And let's go back to Daniel chapter 6. Tingnan po natin sa Daniel po, Kapitulo 6. Here is the another task to the Daniel. Kaya nandito pa po yung isang gawain para kay Daniel. Chapter 6 is not the test when he lost everything. Kaya ito pong sa Kapitulo 6, ito po yung pagsubok, paano kung mawala yung lahat ng bagay na meron siya? In chapter 6, the test is when he get everything, when he had the everything and already lived the comfortable life, God tested him again. Kaya sa Kapitulo 6 po, yung pagsubok niya naman po, paano kung meron siya na lahat ng mga bagay? Doon po siya sinubok ng Diyos. Chapter 6, verse 1 and 2. Kapitulo 6, versikulo 1 at 2. Would you read? Minabuti ni Dario na magtalaga sa kaharian ng 120 satrap na mamamahala sa buong kaharian. Ang namumuno sa kanila ay 3 pangulo, na isa sa kanila ay si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay nagbibigay usulit sa kanila upang ang hari ay huwag malagay sa panganib. So at that time is the age of the King Darius. Kaya sa panahon na yun po yung paghahari ni Haring Dario. At that time, there are three prime minister to rule over the world. Kaya sa pagkakataon na yun, meron 3 punong ministro ang mamumuno para sa buong mundo. And one of them is Daniel. At yung isa po sa kanila ay si Daniel. But the King Darius decided to assign the Daniel as a chief prime minister to rule over the whole world, Pero sa nation. Pero sa pagkakataon na yun, ipinasya ni Haring Dario na gawing punong ministro si Daniel para pamahalaan yung buong bansa. So what do you think? Other people like it or dislike it? Kaya ano pong sa palagay ninyo, yung mga tao, magugustuhan po kaya nila ito o hindi? They don't like it. Ayaw po nila ito. Because in their side, the Daniel was a slave. Kasi sa panig nila, si Daniel ay alipin lamang. He was a captive. Siya po ay bihag. But now he became the prime minister and he will rule over the whole country above them. Pero siya po ay naging punong ministro at pinakapunong ministro para pamahalaan yung buong bansa. So they discussed how to kill Daniel. Kaya nagpasya sila, paano nila mapapatay si Daniel? There were many ideas. Kaya napakarami pong ideya. But the Daniel didn't have any mistake. Pero si Daniel, wala pong anumang pagkakamali. That's why, but at that time, one person suggests, if we force the Daniel not to pray, he gonna die. Kaya yung naisip po na isa ng tao, paano kung pipilitin na si Daniel na hindi makapanalangin? Tiyak na mamatay siya. If we don't allow to pray, and if someone prayed, and if someone prayed not
how can I say? If somebody prayed not for the king, not for the king, but for the other gods, if we don't allow to pray, if we don't allow for someone to pray for God, he could be dead. Kaya kung atin pong hindi ipapahintulot na mayroong sino man ang manalangin sa Diyos, tiyak kapag nanalangin yon, mamamatay yon. So they deceived the King Darius to make that contract. Kaya gumawa po sila ng isang kontrata dun po kay Haring Dario para siya po ay dayain. So the Darius declared that if somebody prayed for any other gods, he gonna die. Kaya dineklara po ni Haring Dario na kung sino man ang mananalangin sa ibang Diyos, mamamatay yun. But at that time, the Daniel, even though he already got so high position and have everything, he decided again to live according to will of God. Pero gayon pa man, kahit si Daniel meron na po siyang lahat ng mga bagay at may pinakamataas na posisyon, siya pa rin po ay nagpasya na mabuhay para sa Diyos. So verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Yes. So he already knew if he prayed, he would be killed. Kaya nalaman niya na po na kung siya'y mananalangin, mamamatay po siya. He will lose everything. Mawawala po yung lahat ng meron siya. But he was not afraid to lose everything. Pero hindi po siya natakot na mawala lahat ng meron siya. Only one thing he was afraid is not to live according to will of God. Ang tanging kinatatakutan niya lang ang hindi po makapamuhay para sa kalooban ng Diyos. So he opened the window, Kaya binuksan niya yung bintana and as he used to do, he prayed. at kagaya ng dati niyang ginagawa, siya po ay nanalangin. And other people observe him. Look at him. He prayed. Kaya ibang mga tao, inoobserbahan siya, o tingnan nyo, nanalangin siya. So he was caught and put in the cave of the lion. Kaya siya po ay hinuli at ipinasok po doon sa kulungan ng mga leon. But at that time, the gods and the angels and hold the shut of the mouth of the lion. Pero sa pagkakataon na yun, ipinadala ng Diyos yung mga anghel doon sa mga leon para itikom yung bibig ng mga leon. So God protected Daniel again. Kaya iningatan po ulit ng Diyos si Daniel. So no matter what happens, and he decide to live for God. Kaya naman mangyari, siya po ay nagpasya na mabuhay para sa Diyos. And he always prayed, and he always have a fellowship. At lagi po siyang nanalangin at nagkakaroon ng fellowship. That's why eventually, God raised him up and used him so preciously. Kaya di kalaunan, siya po ay inangat ng Diyos at ginamit po ng napakahalaga. Let's look at Daniel chapter 10, verse 11. Tingnan po natin sa Daniel, Kapitulo 10, versikulo 11. The angel said to him, the verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Tumayo ka ng matuwid, sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. Nang kanyang masabi ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. O Daniel, man greatly beloved. O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal. He is the man God's beloved. Kaya siya po yung tao na pinakamamahal ng Diyos. God loved him so much. Kaya gano'n na lang po yung pag-ibig ng Diyos para sa Kanya. Because he made the resolution to live for God, and he always pray and have a fellowship. Kasi gumawa po siya ng dakilang resolusyon para sa Diyos at lagi po siyang nanalangin at nagkakaroon ng fellowship. And he was used by God so wonderfully. At gayon din, nagamit po siya ng Diyos ng nakakamangha. Let's look at the Daniel chapter 12, Tingnan po natin sa Daniel, Kapitulo 12, verse 3. versikulo 3. Though he served the 4 kings, Kaya kanya pong pinaglingkuran yung 4 na hari, the king Nebuchadnezzar, si Haring Nebuchadnezzar, and King Belshazzar, si Haring Belshazzar, and King Dario, King Gores. at si Haring Dario at si Haring Gores. So in this, while he was serving these 4 kings, he always did his best to witness God.
Kaya habang ginagawa niya po yung buong niya makakaya para paglingkuran yung mga hari na ito, ginawa niya po yung buong niya makakaya para po magpatotoo sa Diyos. That's why even the King Darius, when the Daniel was put in the cave of the lions, the King Darius said, "Your God saved you." Kaya miski po si Haring Dario, nung inilagay po si Daniel doon po sa kuweba ng mga leon, sinabi ni Haring Dario sa kanya, iniligtas ka ng iyong Diyos. So he tried to guide the people to the Lord. Kaya nga sinubukan niya na akayin yung mga tao patungo sa Panginoon. That's why chapter 12 verse 3, Kaya nga sa Kapitulo 12, versikulo 3, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailan paman. Yes. So, when we guide the people to get salvation and work to the right way, we will shine the light. We will shine like a brightness of the firmament. Kaya kung atin pong akayin yung mga tao sa kabutihan at sa kaligtasan, tayo po ay magdiningning gaya po ng mga bituin sa langit. So we can get the eternal, it means we can get the eternal reward and we can influence forever. Ibig sabihin, tayo po ay magkakaroon ng walang hanggang gantimpala at walang hanggan natin may impluwensyahan yung iba. Daniel already died, Kaya si Daniel po ay namatay na. but Daniel influenced all the saved people so far. Pero hanggang ngayon, lahat po na maligtas sa tao ay naimpluwensyahan pa rin ni Daniel. When Jesus was born, the wise men from the east visited Jesus. Nung si Jesus po ay pinanganak po, lahat po ng mga pantas na nasa silangan, binisita po siya. The east side from the Jerusalem, from Israel, is Babylon. Kaya magmula po doon sa silangang bahagi ng Jerusalem, nandun po yung Babylonia. So they came from Babylon. Kaya galing po sila sa Babylonia. How the Babylon is the Gentile land, but why, even though nobody tried to find the Jesus, the wise men from the Babylon visited Jesus. Kaya ito pong Babylonia ay lugar po ng mga hintil na tao. Kaya kahit wala po sino nagsabi sa kanila, bakit po nila binisita si Jesus? Because of the Daniel, since Daniel, the people start to believe in true God, and until the Jesus was born, the people kept believing in God. Kaya dahil po kay Daniel, mula nung si Daniel po ay naging mabuting impluwensya po sa kanila, sila po ay naniwala na sa tunay na Diyos, hanggang sa ipinanganak po si Jesus, marami po itong naimpluwensyahan. That much the Daniel influenced people a lot. Kaya ganun na lang naimpluwensya ni Daniel yung napakaraming tao. So, we have to make a resolution first. Kaya una, kailangan po natin magkaroon din ng resolusyon. I'll stop my sin. Titigil ko na yung aking kasalanan. I'll not miss the fellowship. Hindi na ako liliban sa anumang fellowship. I'll not miss the Wednesday sermon, Sunday sermon. Hindi na ako liliban ng Wednesday sermon at Sunday sermon. I'll read the Bible. Magbabasa ako ng Biblia. I'll join the New Year retreat. Dadala ako ng New Year's retreat. I'll save the more lost souls. Magliligtas ako ng marami pang ligaw na kaluluwa. When we decide our heart, that's the first step to live for God. Kung tayo po ay magpapasya sa ating puso, yun po yung unang hakbang para mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. But to keep our heart, we need to pray, we need to have a fellowship. Pero para maingatan yung ating puso, kinakailangan po natin ng pananalangin at fellowship. So please, make a good brothers and sisters to have the good fellowship. Kaya pakiusa po, gumawa po kayo ng mabuting brothers and sisters na iyong makaka-fellowship. The world really forces us to live like unsaved people. Yung mundo, pinipilit po tayo nito na mabuhay gaya po ng mamakamundong tao. But we cannot follow that way. Pero hindi po natin kayang masunod yung paraan na yun. We have a new name, Christian. Meron tayong bagong pangalan, Kristiyano. So we have to live as a Christian, not the worldly name. Kaya kailangan natin mabuhay bilang isang Kristiyano, hindi gaya ng mamakamundong tao. So I kindly ask you during the December, for December, please look back your life in 2023. Kaya akin po yung pinapakiusap po sa inyo sa buwan na ito, pakiusap, magbalik tanaw po kayo sa inyong naging buhay nitong taon ng 2023. Word of God, prayer, fellowship, evangelism, ministry. According to each topic, please check whether it was good or bad. What you miss. Salita ng Diyos, pananalangin, fellowship, evangelism, ministry.
Base sa mga paksa na ito, pag-isipan ninyo kung nabuhay ba kayo ng tama o hindi. And if you miss some part, please make another plan or make a resolution to live for God again, to improve a lot in 2024. At kung meron po kayo nakaligtaan, pakiusap po, manalangin kayo sa Diyos at gumawa ng resolusyon na higit pang mabuhay na mas lumago pa para po sa kalooban ng Diyos. So our new year must be better than this year. Kaya yung ating panibagong taon ay dapat na mas maging mabuti kaysa sa taon na ito. Our today must be better than our yesterday. Yung araw na ito ay kailangan mas sigit na mabuti yung ating kinabukasan. Tama po ba? So I really hope all of us join the New Year retreat to look back our life and to make a resolution for 2024. Kaya ako pa talaga yung maasa na tayo po idadalo sa paparating na New Year's retreat upang magbalik tanaw sa ating buhay at ipaghanda yung paparating na panibagong taon. So don't hesitate. Kaya pakiusap po, wag na po kayong mag-alinlangan. Today, everyone register. Kaya pakiusap po, lahat po na narito ngayon, mag-register na. Okay lang po? Yes, po. Okay lang po? Yes. Let's pray together. Tayo po ay manalangin.